Kumusta po? Move ako ng konti. Ayun. Kumusta po mga ka-lovelies ko dyan sa Pilipinas? Magandang umaga dyan. Hindi pala. Lunch na yata dyan. Lunch. Ako dito'y pa umaga. Pagabi, pa midnight pa pala kami. 11:23 a.m. Nag-wake up ako. Getting ready to go to the donut shop. Okay. Ano tayo? Ang pag-uusapan natin ha, katatapos lang ng itanong mo kay Panelo. Nagustuhan ko ang episode nila ngayon kasi nandun si Dr. Lorraine Badoy. Former USEC siya ha, sa kay Tatay Digong na admin. At saka Task Force Yolanda. Meron palang Task Force Yolanda. Parang ano din siya, parang may ginagampanan din siya. Pero okay, ang pag-uusapan natin ngayon, ako ay tawag nito, tama na sa akin yung sa Senado, yung mga, wala akong paki actually. Bakit? Kasi, na sila wala akong paki sa Senado na ngayon na mumuno na si Cheese. So, ibig sabihin, I don't really care about ang feeling ni Zubiri, ang feeling ng mga kasi karapatan po nila na mag-change ng liderato. Pag hindi po natin gusto ang liderato, karapatan natin na i-change ang liderato. Kaya yan po ang tinatrabaho ng mga mamamayan ngayon na hindi na nagustuhan ang pamumuno ng PBBM. Sila, hiwatig na sila sa mga tao na ayaw na nila ang admin na ito. Hanggat hindi maklear ang issue na bangag siya. So kahit ako, kung hindi maklear ang issue na yan, you need to go. May doubts na kami sa iyong utak. Mas lalo na sa nangyayari last 2 days ago yata, yung sinabi mo na walang ginawa ang admin ni PRRD at saka ni Noynoy sa Yolanda. Hindi, mas lalo tuloy na question kung nasa tama ka bang katinuan PBBM? Anyway, ang ating pagtuunan ng pansin ngayon ha. Si PRRD ang tinatawag na poster boy ng Yolanda Rehabilitation. Kung hindi nyo yan na-remember, si PRRD ang pumunta doon at nagsabi sa mga tao doon na I'm not satisfied with this work. Babalik ako dito Disyembre at dapat maibigay na yan sa mga tao. Ang maganda ngayon, kasi nakita ko may pinakita sila na video. Yun, tumpak ganun talaga. Kasi yan ang hinahanap ko Saan ba yung video ni Tatay Digong na mga after Yolanda, siya ang unang politiko na nandun. Anyway, at saka, ang hindi galing sa akin yan, galing kay Sal Panelo. Oy, PBBM, nakuryente ka daw ng husto. Nakuryente ng husto. Ano ibig sabihin? Hindi yan literal na nakuryente. Ibig sabihin, sa sarili mong sinasabi, ikaw ay nakuryente ng husto. Yan ang topic natin ngayon. Hi po, Alchi. Hi, Minjun. And hi, Mar. Okay, tingnan muna natin ngayon ha. Kung kayo ay naka-watch sa episode ni Itawag kay Sal Panelo, just kanina lang, mga 2 hours ago, gustong-gusto ko talaga ang topic na yun. Bakit? Kasi hindi kasi ako maka-get over na sinabi ni PBBM na walang naggawa. Hay, ikaw ba PBBM ba? Parang hindi ka presidente. Ako nga na hindi presidente, lang ako ha. Guro lang ako ha. Pero hindi ko to nalalaman nung guro ako. Nalalaman ko ito nung nag-eskwela pa ako, nag-college pa ako. Ang turo talaga ng teacher namin sa college, English yata yun. Avoid, if you make a statement, an opinion, avoid the use of all, everybody. Yung bang pangkalahatan na para daw ikaw safe, para daw safe ang sasabihin mo, hindi yan magbumirang sa iyo, hindi ka makuryente sa sinabi mo, dapat magsabi ka lang ng some.
majority, karamihan sa atin, para may room of improvement ka. Hindi ka pwede magsabi ng walang nagawa. Ano yan? Pang kalahatan. Yung bang totoo ka, wala talaga akong nagawa. Pag ang asawa ko magsabi sa akin, wala kang nagawa dito sa bahay, ay naku, wag mo ako sabihin kay hindi man kami, hindi kami ang klase na mag-asawa na mag physical, no. Pero sinabihan ako ng asawa ko na wala daw akong nagawa nung one time umuwi siya kasi napakakalat ba sa bahay, wala daw akong nagawa. Alam mo nung sinabi ko, umalis. Siya ang nakastay sa anak namin na special. Di ba may anak kami special? Pagdating ko, kalat ang bahay. Sabi ko, wala kang nagawa. Pero actually, na-realize niya na hindi po biro ang mag-alaga ka ng anak na may special. Especially, ang anak ko ay, mag-diaper pa siya. Hindi siya marunong pa magpunta sa toilet. So, ibig sabihin, mag-diaper siya. And then, basta, although makalakad siya ng konti, hindi siya wheelchaired, pero hindi siya makasalita, hindi siya magawa lang siya ng mga noise. So, yun, doon, napag-usapan namin na avoid it. Huwag kang magsabi ng general na wala kang nagawa. Kasi, hindi biro po na maliit man ang nagawa natin, i-appreciate natin yan. You know? Balik tayo kay Presidente PBBM. Hoy, PBBM, ang sinabi mo kasi, walang daw nagawa ang Noynoy at saka si PRRD. Tingnan mo ngayon, ginawan ka tuloy ng video. At alam mo ano ang natuklasan ko at sa iba pa naming mga ka-lovelies dyan? Tingnan mo tuloy, na kuryente ka talaga ng husto sa pinagsasabi mo. Ang pinaka-worst sa sinabi mo is, walang nagawa si Duterte. Nandun ka pala. Nandun ka pala habang si Duterte nagbigay ng housing. Bangag ka yata talaga, promise. Bangag. Hi po sa inyong lahat dyan watching from Australia. Thank you, Joanne, Etol, Joanne, and then Emmanuel, kumusta po? Si Ken, kumusta po? Mar, kumusta? Minjun, okay. Now, muna tayo ha? Punta muna tayo sa Ang pinaka-worst sa nakita kong video, nandun si PBBM habang si Duterte namigay ng bahay. Paano mo yan makalimutan? Sige nga, Be. Paano mo makalimutan ang isang bagay na ikaw mismo pumunta doon kasi nakita mo talaga kung gaano ka-devastated ang lugar na yun. Nakalimutan mo na? Now, there's only one way. Isang rason lang bakit nakalimutan mo. Wala ka talaga sa hulog. Di ba? Wala ka talaga sa katinuan kung nakalimutan mo yan. Ibig sabihin, baka pumunta ka doon, hi ka, para kang lumilipad. Yan po. Kaya hindi tayo dyan ha. Sige, makinig muna tayo ha. Hi, Lani. Kagigising lang yata ni PBBM. Sige po, ha? Now, with us today nandiyan si Badoy, is a former cabinet member of PRRD and also PCOO USEC and former NTF LGAC spokesperson, Dr. Lorraine Marie Badoy, who was also part of the Interagency Task Force Yolanda. Yeah. Yolanda. So, in short, si Badoy ha, former yan siya USEC, ayaw ko, sa communication ni PRRD. Pero din siya meron silang tinatawag pala na Task Force Yolanda. So isa din siya doon na Ano po ang masasabi niyo dito patungkol sa pahayag ni PBBM? Dahil alam naman po natin na hindi po ito totoo after po na
pinasungalingan at kinontra ni Attorney Sal earlier this week. Who would like to... Attorney Sal? Alam mo, gusto kong ipakita sa mga nanonood sa atin. Ayan. May video. Forward ko na. Yung sinabi ng Pangulo, di ba? Kasi very clear, hindi totoo yun. No? Very inaccurate yung statement niya. Kasi very common knowledge yun, no? Na CPRRD did something amazing for the Yolanda victims. No? Not even when he was president, right away, no? He was the first responder. Two days after Yolanda hit, he brought 80 medical professionals and around 40 volunteers, 20 doctors, 20 nurses, and then 40 na mga disaster volunteers and truckloads of relief goods para dyan sa Yolanda. At ang sabi niya, walang report, let's work. So, and his heart was broken. A lot of people saw it. Umiiyak siya. At yun yung maganda dito. That's why I'm happy that President Bongbong Marcos said that, because then we can highlight once again the heart of a true president, no? President Rodrigo Roa Duterte. And then when he sat as president... Tingnan mo ha, PBBM, nagpasalamat tuloy sa iyo si Dr. Badoy. At saka ako din, thank you PBBM. Dahil sa sinabi mo, naungkat tuloy ang mga ginagawa ni PRRD. At dahil dyan, mas lalo po namin siyang namimiss. Mas lalo po namin siyang hinahanap. Dahil sa iyo, PBBM, na-reminded tuloy kami kung gaano kagaling ang presidente namin. Thank you, PBBM. Marami kasing nakalimot na kung gaano kaganda ang ginawa ni PRRD. Highlight lang, dyan na lang sa Yolanda. Wala na lang kwenta yung Manila Bay nyo na napalutang-lutang ang tae dyan. Oy, wag kayo dyan. Kasi dyan ako di ba sa Manila Bay ang US Embassy? Pumunta kami dyan, naku, nakakahiya. Wala na lang yung kwenta. Wala na lang din kwenta yung, Boracay. Sige, focus na lang tayo sa Yolanda. Kung yan lang ang gusto mo. Dahil sa iyo tuloy, naungkat tuloy ang mga ginagawa ni PRRD na ayaw niyang i-report. During that time, ayaw niya yung mga media. Ayaw niya yan. Gusto niya trabaho. Kaya, tingnan mo, thank you PBBM at napaano mo kami na himasmasan ulit kami. Marami sa Pilipino ang nakalimot na sa mga ginagawa ng Tatay Digong. Thank you to you. Nagawa tuloy itong video na ito. At tuloy, na-remember namin gaano kagaling ang aming presidente. Tingnan natin ha. Let's watch this. Let's play the video. Let's play the video. Ayan mga ka-lovelies ko. Pasensya muna, copyright tayo. So, lang muna ako. November 8, 2013 yan ha. Ang Super Typhoon Yolanda. Killed 6,300 people. And left more than 4 million people displaced. And then, ang Tacloban City in Leyte was reduced to ground zero. And then, nag-think sila about the rehabilitation sa affected areas. Mga images and video clips yan sa mga shelters na ginawa ng Pinoy administration. Yan yung mga shelters na nagawa. And then, nung pag-assume ni PRRD, ay naku, change niya yan ng ganyan. Nag-resettlement siya, nag-quality standard siya. 3 years sa Yolanda commemoration, November 8, 2016. Inis na inis yan dyan si Tatay Digong. Dahil hindi siya satisfied. Bakit daw wala pang nakamove na mga tao sa mga bahay? Alam mo, na-watch ko talaga ang speech na yan. 2013 nangyari ang
Yolanda, 2013. Nanalo si Digong 2016. Kaya bumalik siya agad doon nung nanalo siya. Sabi niya, 3 years later, wala pa rin, I'm not satisfied. Kaya nagtalaga siya ng Task Force Yolanda at sinabihan niya yung lalaki na tinalaga niya at that time na, Sir, babalik ako dito December. Sa December, dapat maibigay na yung mga houses na yan. Continue tayo. Yan ang NHA's mandate. Relocation of affected families living in danger zones to safe areas and for the development of secure, comprehensive, and sustainable settlements. Since the start of the rehabilitation, the NHA's challenges remain in completing the Yolanda housing projects. With limited local government-owned lands, staggered release of the budget, delayed submission of documentary requisites to the NHA, change in housing sites due to non-suitability after the issuance of permits from local government units, the clearances, permits from government agencies. The NHA is targeting 205,128 housing units. By 2020, the NHA would complete an additional 62,000 plus. Yan si Marcelino Escalada Jr., NHA General Manager. Siya yung nagsabi na from maliit na espasyo, ito malaki na daw na espasyo, 27 square meters na. And then yung yung floor daw ginagawa na niyang granite. And then maganda na ang bathroom, maganda na ang toilets. So at least tingnan mo pag pasok mo diyan napakaganda. Tingnan mo naman kahit isang bedroom lang 'yan. Napaka malinis. Materhan diretso, matulugan diretso, Kung nakita nyo yan, pagdating ni PRRD, nakita nyo yung mga bahay doon na ano ba yan? Bunker. Bunker ang tawag ni PRRD. Hindi yan pang permanent settling. Kaya ang ginawa nila, ini-improve nila. Nagiging 27 yata square meters. Maliit lang yan, 1 bedroom. Pero kaysa wala. At saka, sa panahon ni PRRD, ginagawa ng granite ang floor. Instead na bare, instead na lupa lang. Ginawa nilang granite, ginawa nilang kumpleto. Nakita nyo, pagpunta nila sa housing na yan, may sofa na. Ang toilet ay maganda na. Kasi sa previous admin, at in fairness to namatay na Noynoy, meron siyang binigay, which is, ginawa pa, which is alam mo naman, grabe naman kasi yung panahon ng Noynoy, kung saan ba nilagay yung kaluluwa niya. Gabi din yung mga appointees niya kagahaman. Ngayon, sa kay tatay, di ko nakita nyo naman ang bahay. Napaka-furnish. Yan ang tinatawag natin na furnish. Anong sunod? Ano ba to? Kung kayo ba naman bibigyan ng bahay na kahit maliit, I tell you, Pilipino, kaysa wala. Okay, continue tayo ha. So 2019 marks the 6th year commemoration since Yolanda hit Eastern Visayas. Tingnan nyo yan. November 8, General Manager Marcelino Escalada Jr. at saka si Senator Bongo. Hindi pa senator yan dyan si Bongo, pero senator na siya ngayon. Pumunta sila doon, nag-lead sila ng groundbreaking ceremony of the Princetown Housing 4. Tingnan nyo naman yan. Now, nagsalita dyan si Bongo. Tingnan nyo ang larawan ng mga tao. Naku, nabuhayan ng loob, nabuhayan ng tawag nito, pag-asa. Sabi ni Senator Bongo, babalik siya dyan para magbigay ng mga houses. Pero, na-approve yan sa NHA. And then, you don't need to pay for these 564 units. Asan ka dyan? They are free. Tingnan mo naman, only in Duterte's time.
Additional pa na 564 housing units ang i-construct dyan. Tingnan mo sa Tanawan Leyte para sa mga Yolanda survivors. You know, we only really started 2 years ago because nothing was done. That nothing was done by the two previous administrations regarding post-Yolanda recovery program. Ang Tacloban is in plateau. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa Again, I would repeat that there is an imperative need, moral obligation for the Dabaweños to help. Oy, this video, ito ang hinahanap ko na video. Yang video na yan, pumunta yan siya doon sa Yolanda 2 days later. Kasi ako nandito na ako sa Amerika. Hanap kami ng mga news. Wala. Sabi ko, ano bang nangyayari doon? Alam mo, ano lang ang news namin? Ayan, Davao, si PRRD. Pumunta doon. Hindi ko siya kilala at that time. Diyan ko siya nakilala nung 2 days later sa Yolanda, pumunta siya doon. Sabi nga ng komento ng isang survivor doon, akala daw nila may giyera. Akala namin may giyera. Ang daming mga sasakyan, ang daming mga tangke daw. Sila pala yun. Si PRRD nagdala ng mga ano. Again, I would repeat that there is an imperative need, moral obligation for the Dabaweños to help. Moral obligation. To all of my fellow Dabaweños, Hear me out. hear me out. We have to help. There's a human tragedy there. We must go. The mandate, the mission is to care for them. And maybe Ang sakit ng dibdib ko nito. Asa na ba ikaw, presidente ko? Tingnan mo ha. The mandate of the mission. Nagkuha siya ng mission doon sa Davao. Ang mandato ng mission nila is to care for them. Maybe to be with them and die for them. Hindi mo namimiss si PRRD. Ikaw dyan, sino ba yung mga ano natin dyan? Sino ba yung mga trolls natin dyan? Oy, trolls, hindi ka namin buburahin, pero sana matalaukan ka sa mga sinasabi mo. Nakakahiya ka. Nakakahiya po kayo. Kayong mga trolls dyan na walang ginagawa nyo yan kahit man lang nakita nyo anong ginagawa ni PRRD. Isa din nga siguro kayo na nakatanggap ng mga ayuda sa panahon ni PRRD. And then sabihin nyo na walang nagawa si PRRD. Naku, sana you will have long life to live so that you will see the difference of the upcoming presidents. Huwag kang mag-alala kasi si Sara Duterte po ang susunod. Makita mo talaga kung gaano mag-run sa country ang mga Duterte. At huwag ka ring mag-alala kasi hindi lang si Sara ang susunod, si Baste pa. Kaya yung PBBM nyo na kuryente ng husto, yung PBBM nyo, alam nyo anong suggestion ko sa inyo mga trolls? Yung PBBM nyo, kung love na love nyo yung presidente nyo, kayo na mismo, dalhin nyo yan siya sa rehab. Alam mo, kung mahal mo ang tao, ang gagawin mo is to do the right thing. Ano ang right thing? Huwag mo siyang ipakalulong sa bisyo. Iparehab mo siya para ma-save mo man ang life niya. So, kayo ha mga trolls, dapat kayo na mismo magsabi sa presidente nyo na, Sir, magparehab na po tayo. Ayaw namin kayong mawala. Mahal na mahal ka namin, PBBM. Kaya ayaw namin ikaw mawala sa mundo right now. Gusto namin magparehab ka. Para makakita ka pa ng mga apo mo. At saka mapalawak mo pa ang Marcos na legacy. Pero you have to resign. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Care for them, be with them, or maybe die for them. May komento ang isang survivor, sabi niya, hindi, si gobernador pala, may gobernador dito na sabi, sa panahon ni Tatay Digong, ang legacy ni Tatay Digong is, marami sa kababayan niya may pagmamahal na sa bansa. Anong ibig sabihin? Naging patriotic
ako mismo naging patriotic. Kasi wala man talaga akong paki sa Pilipinas. When I was in the Philippines, wala akong paki sa Pilipinas. Alam mo anong paki ko? Pagkain sa pamilya ko kasi marami kami. Wala akong paki sinong presidente, wala akong paki kung sino ang mayor. Ang sa akin at that time when I was 18 years old, kung sino ang magbigay ng malaki, siya ang iboto ko. Bakit? Kasi kailangan namin ng pagkain sa hapagkainan. Pero nung si Tatay Digong ang naka-stay, nandito na ako sa Amerika, nakita ko ang diferensya. Kaya umuwi talaga kami, nag-visit kami sa amin 2017 at doon nakita ko talaga kung gaano nakaganda ang aming lugar. Doon din ako nabuhayan ng loob na ang Pilipinas pala ay pwede pala talaga mag-asenso. Akala ko kasi wala na talaga tayong pag-asa ba. Palagi na lang, sanay na ako ba, natawaging third world country. Alam mo yun, pag sinabi dito, pagpunta namin sa Amerika, sabi mo, where are you from? Philippines. Okay. Kasi third world country. Ngayon, hindi na daw yan third world country, developing country. Meaning, nag-develop na tayo. Ngayon, nag-take over si PBBM. Parang pabalik na yata tayo sa third world country na naman. Hindi na pa-develop, pa third world na talaga. Continue. Meanwhile, 205,000 Typhoon Yolanda victims will soon be granted free housing from the government. Yung housing ninyo, after a few years you have to pay 200,000. Yung Pablo, pati yung Yolanda. Basta ako pa ang presidente, libre na yan. No more. Nyo? Anong sabi ng akala niya may giyera, kadami-daming vehicles na dumating. Pagtingin daw niya si Duterte, salamat Duterte, siya ang kauna-unahan na dumating at nagbigay ng tulong. Ano masasabi niyo mga trolls? Alright. So yan yung isang biktima doon na akala niya may giyera. Kaya nung lumabas siya, kasi ang dami daw mga sasakyan. Nung lumabas siya, mga tulong galing sa Davao City. So nagpasalamat siya, nakita niya si Duterte. Nakita siya doon na dala-dala ang mga tulong. Ay, nako. Yan si Tatay Digong. Tingnan mo naman, marunong magdasal. Kneel down. Yan ang humble na presidente. Ang mga oligarko, sila yata ang gustong ang mga tao ay magluhod sa kanila. Napakakapal ng mukha. Tingnan mo naman yan, si Tatay Digong. Yan pala si Abalos. Ayun. Yun pala si Abalos. Yan Abalos pa yala yan. Yan ang panahon na pumunta siya doon at hindi siya satisfied sa nakikita niya kasi hindi pa tapos ang mga barracks. Tawag niya doon barracks kasi hindi man daw yun. Temporary man lang daw yun. Ang gusto niya, permanent settling sa mga tao. So nagtalaga siya nitong tao na ito, hindi ko lang kilala sino to, at sinabi niya, babalik ako dito sa December at dapat mapaano na niya. And then may nag-asya sa mga tao na please cooperate. Okay. So yan yun si Abalos. And then hindi ko alam pero si Kalachuchi lang nagsabi na si Abalos daw yan. Yan yung panahon na si Tatay Digong nainis kasi 3 years na daw after sa Yolanda, hindi pa na ipamahagi ang mga bahay. Kaya binigyan niya ng task si Abalos na dapat matapos na yan sa Disyembre, babalik daw siya, dapat maibigay na yung At saka nag-ask siya sa mga local unit, government local units, LGUs na magtutulungan daw tayo lahat para matapos na ang project na yan.
Tingnan nyo naman ang mga tao. Yan yung time na si Tatay Digong 2 days after sa Yolanda pumunta doon. O siya lang ang nakapunta doon. Sabi niya, we have to help. Sinabihan niya yung Dabawin News. Mandato ko natin. Ang mandato ko is to help. Let's go and help Tacloban. Pinadala niya yung mga ano niya doon. Mga may ano daw yan siya doon parang may 911 daw yan siya sa Davao Pinadala niya doon mga nurses, mga doktor, mga goods, mga pagkain. Oh, sino ang nakagawa niyan? Only Tatay Digong. Tingnan niyo naman yung ano nila, cemetery. Ang cemetery nila maganda, parang ano yung tawag diyan, bayani. Cemetery ng bayani ba? Oh, yan yun. Yan yung tao na yan. Sabi na akala niya may gera. Binalik-balik ko talaga yan para maintindihan nyo. Ang video na yan nandyan yan sa itanong mo kay Panelo, March 24. Ang buong video na yan with sounds, nandyan yan sa itanong mo kay Panelo. Nandyan si Dr. Lorraine Badoy para i-explain kasi siya din pala ay member sa Task Force Yolanda. Tingnan mo, ang ganda ng semeteryo nila. Wow, that's really neat. Yan naman lang ang pwede mong maibigay ba, respeto sa mga nabiktima ng Yolanda survivors. At least man lang nabigyan sila ng dignidad, you know. O sino nakagawa niyan? Only Tatay Digong. O kayo dyan nakaupo, bangag. Ay, nako. Ang presidente namin, yumuyuko sa mga taong bayan. Si Tatay Digong lang ang yumuyuko sa taong bayan. Yan yung talumpati niya na bibigay niya ang mga housing units. Ay, nako. Sakit ng dibdib, no? Namimiss na natin si Tatay Digong. Tingnan mo yan, Yan ang dignidad na pwede nating ibigay sa mga biktima ng Yolanda. Alam mo yun? Yan yung pamilya na akala niya na mamatay na sila lahat pero nabuhay pa sila. Sabi niya meron pa yata silang mission. Ay, nako. Ayan. Tingnan mo naman, mga tao. Anong mga ginagawa ng mga local na mga politician dyan? Well, during Yolanda, asan si Tambaluslos? Nandun sa Europa, nagbakasyon. Hindi nyo alam yan? Nandun sa Europa, ang Tambaluslos nyo, during Yolanda. Habang ang mga tao niya, constituents niya. Yan ang tao na 11, namatayan siya ng 11 na kamag-anak. Yang tao na yan, 11, ang namatayan siya ng 11 kamag-anak. Sakit sa dibdib, no? Tingnan mo, Yan lang, nagustuhan ko lang yan, respeto sa mga, alam mo, mga namatay. Ang ganda. Kung ako ang isa sa mga kamag-anak, para akong nabigyan ng dignidad ang mga kamag-anak ko na nabiktima. Tingnan mo, nung pumunta si Tatay Digong, tingnan mo yan. Di ba yan nang limbaut akong balhibo. Yan yung, ako din, nang limbaut akong balhibo. You know what nang limbaut akong balhibo? Tumitindig ang balahibo ko. Tingnan mo yan, si Bongbong Marcos. Tingnan mo yan, ang bangag ninyong presidente. Nandyan! That is during, tingnan mo, pag pamahagi na sa housing units, nandun si PBBM. And then, ang kapal ng mukha na magsabi na walang nagawa, ni nandyan naman pala ikaw, PBBM. Kapal ng mukha mo, sir. Ay, naku. Narinig niya? The man who is willing to give up his presidency. Yan, hindi takot mawala ang presidency. Basta may change lang sa country.
O kayo dyan, mga trolls, anong masasabi nyo? Kapal ng mukha nyo, katulad kayo ng mga presidente nyo Bangag din yata kayo Again, remember what this lady said ha? Sabi niya, that ipakita ko again during that time hindi yan yung babae na introduce kay Duterte, sabi niya yan yung babae na yan, sabi niya the man that is willing to sacrifice his presidency, his honor and his life to bring genuine change sa country. Tingnan mo naman yan, ang presidente nating Tatay Digong, yumuyuko sa taong bayan. Ikumpara nyo nga si bangag nyong presidente. Gusto yata tayo pang yumuyuko sa kanila mga oligarko, napakakapal ng mga mukha. Yan the only president na magbow sa mga tao. Nandyan na lang din naman ako, trabaho na lang din tayo. Anong sabi niya? Hindi daw niya. Sa speech na yan, sabi niya, it's never my ambition to be the president. But nandito na lang din naman ako, magtrabaho na lang tayo. It was never my ambition to be the president. Pero nandyan na lang din naman ako, trabaho na lang tayong lahat. Ay, sumakit ang dibdib ko. Bakit? Kasi na-miss ko talaga si Tatay Digong, promise. Yan yung time na nagpirma siya dyan sa pangalan niya. We remember, we'll never forget. O bantay kayo dyan ha, Tacloban ha. Tingnan natin dyan sa maisog rally ninyo ha. We remember, we'll never forget. Pero I think, ang ibig sabihin nun is really the mga tao ba na biktima ng Yolanda. We remember them. But, and then we never forget them. Yun. Attorney Sal. Parang hindi ko nakita yung isang video. Sumakit ang dibdib ko. Anong sinabi ni You know what's funny, Attorney Sal, na wala daw pong nagawa yung Aquino and especially Duterte anong sabi administration regarding the Yolanda Rehab tingnan program. mo, nandyan si Bangag. Ang kapal ng mukha. Alam mo, gaya ng sinabi ko, alam mo mga presidente, you can expect them to remember everything that they went through. Okay. Kaya nga sila, merong mga tinatawag na staff. Mali yung impormasyon kaya nakuryente siya ng gusto ron Kaya when I made a statement, silang tatlo pinuri ko kasi silang tatlo, administrasyon ni Aquino, Duterte, at siya, may mga ginawa sila. Pero ang problema, yung mga researcher ng mga taong ito, they're not doing their job. Kaya nagkaka-leche-leche. Tingnan mo yung si Congressman Lara. Mali ang impormasyon na binigay sa kanya. Okay. Di lang. Sabi ni Attorney Sal Panelo na kuryente siya ng husto. Pero, alam mo naman si Sal Panelo, best friend niya si Imelda Marcos. Kaya hindi mo talaga maririnig ni Sal Panelo na magbabanat siya talaga kay PBBM. Pero tingnan natin, Sal Panelo, hanggang saan ka mag-try to make the situation good. Hindi na po good ang sitwasyon, Sal Panelo. Sige na lang, sabi ni Sal Panelo, ano daw yan, hindi mo daw ma-expect na ma-remember lahat yan ng presidente. Naintindihan ko yan. Sige nga, hindi nga maano lahat, no? Pero, Sal Panelo, nandun siya, Sal Panelo, nung nagbigay ng housing. The only way na hindi mo yan ma-remember is kung bangag ka, kung high ka. In fairness, I actually really appreciate Ma'am Dr. Lorraine Badoy. Kinokorek ka, Sal Panelo. Kaya nagustuhan ko na nandyan siya. She needs to be there kasi member siya ng Task Force Yolanda. So tingnan natin anong reaction ni Dr. Lorraine Badoy. So this is where your role comes in very handy. Previously, PCOO Undersecretary. We didn't have that kind of problem with PRRD because he wasn't really yung nagpopolitika all the time. He wasn't, kasi I remember the context nung pagtanong kay President Bongbong Marcos was about the Maharlika, the rehabilitation program, di ba? And he responded like that na sobrang malayo, di ba?
And there are two things kasi in my mind. He was politicizing, no, as usual, kasi parang that's a lot of what they do these days, no? Puro politika. Or maybe he just forgot, no? He forgot, and that to me, yeah, I agree with Secretary Sal, no, na hindi naman naaalala lahat ng Pangulo. Pero But lahat ng nangyayari, pero yung kay PRRD kasi, yes, kumbaga parang nakadikit na siya talaga sa Yolanda. Everybody knows his track record. It's common knowledge, diba? That he was there and that he really did a lot of amazing things there, diba? So parang for me, kasi the other night, I was with PRRD. Okay, I just want to make a point, Seka, if you don't mind. I was with him, nag-dinner kami, and then we told him about this. This is what the president said. teka ha, sabi niya, sabi ni Sal Panelo ha, And sizing, teka ha, So this is Impormasyon ang binigay sa kanya. mali daw. Kuryente siya. Yan ang problema. Kaya piliin niyo mabuti. Kasi malalaglag kayo sa kumunoy. so this is where your role Okay. comes in. So pero nandun siya ha. Sobrang malayo, di ba? They do these days, puro politika. Naalala lahat ng Pangulo, lahat ng nangyayari. Pero yung kay PRRD kasi, kumbaga parang nakadikit na siya talaga sa Yolanda. Everybody knows it. Dinner kami. And then we told yung Teka ha, ipakita ko lang sa iyo ha. Score politic people of the interagency. These are is to hear versions before him. Teka ha. malakas yung president say something like that, diba? So I'm also Ayan. concerned, President malakas yung balita that he is into what is the mental condition, what is the health condition of this president, no? Oy. Especially since malakas yung balita that What? he is into Wait. Hoy, Hoy, PBBM, may tanong sa iyo si Dr. Lorraine Badoy. Dr. Lorraine, really a health doctor ha. Hindi lang doctor sa education, no. Health doctor talaga siya. There's a question, ano ba talaga ang status ng mental health mo daw? Dapat i-answer mo yan. The grip of a substance abuse disorder, is it true? Diba? So, did he forget that President Rodrigo Roa Duterte was virtually a poster boy of the Yolanda rehabilitation? He forgot and he would say something like that. Diba? So I'm also concerned that he was there. He was there. Look at that. So was he just trying to score political points? Or did he really forget? Now, what is the mental condition of this president? Let me say something about that. Yeah. Yung tinutukoy natin tungkol dun sa sinasabi na kalimutan, he was there nung mayor pa si Presidente Duterte. Yung kanyang deklarasyon was in reference to the rehabilitation ng Yolanda program. Hindi yung nagpunta earlier si Duterte. Yung mayor pa siya. Iba yun. Ang pinag-uusapan yung ginawa ng administrasyon niya. Sabi niya, sinimulan lamang yung Yolanda program 2 years, in other words, mag-assume siya, which is inaccurate, kaya nga kinorek natin. No, sir, he was there during the program, the turnover. President Bongbong Marcos, who was then, I don't know, senator or a candidate. Candidate siya no? So, wala siyang Tingnan question. mo. But he was there during turnover yan. No, of the houses. He was there during when Look at PRRD that. was already president. Nung turnover ng housing units Bangag. during the Yolanda turnover ng houses under the presidency of President Duterte. President Bongbong Marcos was there. And so was Speaker Martin Romualdez, who when Yolanda happened was vacationing in Europe. No? Wow! Oh, So there. nag-vacation sa Europe ang tambalos-los nyo. Hoy, mga Tacloban, punta kayo sa rally ha. Kasi Tatay Digong, ang una-unang sumaklolo sa inyo sa panahon ng kayo ay walang-wala. Lahat ng mga mag-anak nyo na namatay, nandun pa rin sa lupa, walang nag-aasikaso kasi kayo din mismo ay naghanap ng mga Ay, grabe, doon ko nakita ba na ang mga patay na mga tao nandun lang sa mga gilid-gilid. Ay, sino ang unang nandun? Si Tatay Digong. Oh, and then, ang tambalos-los nyo during Yolanda, nasa Europe. And then, panay pa rin kayo, panay pa rin ang ang boto nyo.
Hoy, magising na kayo dyan. Uy, late. Ano ba kayo? Oh, ay thank you, Mighty Tamba. Oh, sabi ni Pinoy Farmer, pag hindi pa natapos ni BBB ang 15%, ubos na ang bilib ko sa kanya. Ay, buti ka pa, Pinoy Farmer, may bilib ka pa sa kanya. Wala na talaga a catch. He really needs to step down. I tell you, kung may konti pa siyang pagmamahal sa mga anak niya, kailangan niya mag-step down to save the name of Marcos. Kasi at least pag mag-step down siya, ang tawag nito, ang sympathy ng Pilipino babalik sa kanya. Alam mo yun, yung banggalit na ang mga tao sa kanya pero nag-step down siya, hindi na aalma ang mga tao, mag-tone down na ang mga tao. Ay, salamat naman at nagbumaba na siya. Sorry, Mr. President, pero at least bumaba na siya. At least, hindi pa madamay si Sandro, hindi pa madamay yung anak niyang isa, kasi mga Marcos, hindi pa madamay ang mga Marcos na mga pangalan, kahit mga normal lang naman yun ng mga Marcos. May mga kilala kasi akong Marcos na mga normal lang. Pero pag hindi ka kasi talaga umalis, Marcos PBBM, madadamay ang lahat ng Marcos sa sanglibutan, sa galit ng mga tao. Kaya kung may awa ka sa legasiyang Marcos, you need to step down. You know? Oh, sabi ni Jab, hindi lang pera kinukurakot ni Bangag, kundi pati mga project at gawain. Ninakaw ni Adik Tambalos-los, Abalos. Ayun. Oh, si Abalos pala. Si Abalos pala ang natahak. Naku, wala man lang ikaw narinig kay Abalos. Ikaw naman pala, Abalos, ang nag-lead sa Yolanda. Pero kung ikaw ba naman ay si Abalos, na ikaw ang sekretary sa DILG, i-ano mo ang presidente mo. Siguro mag-shut ng mouth ka na lang din, no? Kasi or else mawala ang pagka-secretary mo. Nako. Anyway. So, na-speech only no achievement. Yep. Oh, Eladio, wala na. Sira na yung political career ng mga Marcos o national election. Last hura na nila yan. Correct. Anyway, yan lang muna akit siya. Kaya ang anak ko naman ay nag-wake up. Pinakita ko lang sa inyo yung video na inano ni Sal Panelo sa programa niya. Thank you to Attorney Sal Panelo at saka ni Dr. Lorraine Badoy. At least namulat again at nabuhayan again ang mga tao ng memory nila. Nabuhay ulit yung memory nila kung gaano pala talaga makabayan si Tatay Digong. Tingnan mo, wala siyang pake sa pagka-presidency. He can always resign kung ayaw na natin sa kanya. Pero yang Bangag yung presidente ngayon, ang mga tao panay na ang magsabi na drug test ka, wala. Tinatawanan lang tayo. Di ba tayo nakakahiya niyan? Salamat po. At saka paki-like naman, paki-share, at saka paki-subscribe. Thank you ha, Echo. 2 months member na si Echo sa aking channel. Thank you po sa mga member. Si John, bago kong member si John. Thank you po. Love God tayo ha. And then love yourself. Love your neighbor. And then love your country. Thank you po. Bye-bye. Babush.